Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Confirmation of charges versus ex-President Duterte tuloy na sa ika-23 ng Pebrero. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Kaya na humarap sa korte ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa confirmation of charges hearing kaugnay sa kanyang kasong crime against humanity. Ito ang deklarasyon ng International Criminal Court o ICC matapos ang sinagawang medical assessment ng tatlong mga eksperto sa dating Pangulo. Dahil dito inanunsyo na rin ng ICC na mangyayari ang confirmation of charges hearing kay Duterte sa darating na February 23 ngayon taon. Sinuri si Duterte ng tatlong medical expert na may karanasan pagdating sa forensic psychiatry, neuropsychology at geriatric and behavioral neurology. Mababati na 5 buwan itong naantala, bunsod ng mga argumento ng kampo ni Duterte na hindi na nito kaya humarap sa korte at sa lumalalang lagay umano ng kanyang kalusugan. Agosto noong 2025, nang humiling ang kampo ni Duterte ng indefinite adjournment dahil hindi raw ito fit to stand trial na nagpaudlot sa confirmation hearing at pagsisimula naman ng medical assessment. Sa isa namang pahayag, dismayado ang lead counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman sa desisyon ng ICC at aniya, pinagkaitan daw sila ng due process at mapresenta ang kanilang sariling medical evidence gayon din sa pagkwestiyon sa resulta ng binuong medical panel. Ayon naman kay Cristina Conti na siyang assistant to counsel para sa ICC, ang inilabas na desisyon ay nagbigay linaw na sa kalagayan ni Duterte na kayang humarap sa korte na may pag-unawa sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Nahaharap ang 80 anyos na dating Pangulo sa tatlong counts ng crime against humanity kaugnay umano sa patayan sa ilalim ng kanyang war on drugs bilang Pangulo at nang ito ay naging mayor ng Davao City. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ekonomiya ng bansa nasa tamang direksyon. Ipinagmalaki ng Malacanang na nasa tamang direksyon ang ekonomiya ng bansa dahilan na nananatiling masigla at positibo ang takbo ng ekonomiya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na malaking tulong din ang mga ipinatupad na reformang pang-ekonomiya ng administrasyon. Ito ay batay sa naging ulat ng economic team sa Pangulo sa ginanap na 7th Economy and Development Council meeting sa Malacanang. Ipinagmamalaki na iniulat ni Castro na bumaba ang unemployment rate mula 10.3% noong 2020 tungo sa 4.7% noong 2025, habang ang underemployment rate ay bumaba rin mula 16.2% patungong 13.6% noong nakaraang taon, palatandaan ng pagdami ng mas angkop at disenteng trabaho para sa mga Pilipino. Binigyang diin ng Palace official na ipinapakita din ng mga numero na epektibo ang mga programa ng pamahalaan sa paglikha ng trabaho at pagbawas ng kahirapan. Batay sa datos, bumaba rin ng 2.4 milyong katao ang bilang ng mahihirap mula 2021 hanggang 2023, habang nananatiling manageable ang inflation rate sa bansa. Aniya, mahigpit pa rin ang direktiba ng Pangulo sa mga concerned government agencies na tugunan ang flood control issues, climate change, at iba pang hamong panlabas, kasabay ng mas maayos na paggamit ng pondo ng bayan at mas pinalakas na ugnayang pang-ekonomiya sa ASEAN. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.